Hello mga ka-soldier! So pupunta naman tayo ngayon sa Titanic Studio. Ay di ako ganun ka-fan ng Titanic kasi hindi ako mahilig sa mga love stories and romantic movies. Pero dahil isa to sa mga tourist site dito sa Belfast at nasa within city lang siya, pupuntahan natin mga ka-soldiers. Kaya let's go! O eto, papunta na to doon. Nag-Uber lang kami nung nasa Belfast na kami. And then papunta ng studio. Ayan, dito na tayo sa Titanic Studio. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung studio nila. At tapos yung exterior ng building. Grabe, sobrang ganda. Parang talagang siyang pinaggastuhan ng bongga. Alam mo yun? And nagpabook ako ng online. Pero kailangan pa rin magpa-print ng physical copy. Kasi titignan siya sa entrance. Tapos akyat lang ng first floor. Tapos eto na, magsa-start ng ating journey sa Titanic. Ito yung mga history kung saan siya nagmula, ginawa, ano yung mga ginagawa ng mga tauhan nila doon na nagbibuild ng Titanic. Tapos, before pala siya naging Titanic, ang dami pa niyang naging names. Ayan, yung mga flax seeds. Tapos, eto, pakinggan nyo to kasi meron ditong pipindutin lang. Tapos, magso-storytelling siya. Ito. I started as a dolphin, half-timer. School in the morning, work till 6 in the evening every other day. Doffing the frame is take the full spindles off and put it on. Acting was always man's work. They brought the flax into the mill and it was pulled through shot. O diba, galing din ng mga nakaisip nito. Talagang alam mo yung pinag-isipan nila. So nandito lahat yung mga paggawa ng mga galing flaxseed, tapos gagawing thread, gagawin nilang mga uniform ng mga tauhan ng mga nasa barko. Ang ano kasi dito is kailangan ready kang magbasa kasi lahat ng history talagang alam mo yung isa-isa talaga nila, pati yung history ng mismong lugar kung saan nanggaling yung yung Titanic. So dito sa Belfast siya talaga kinonstruct. Tapos pumunta siya, actually na curious ako kasi 'di ba dito din sa Southampton marami din kaming mga Titanic memorabilia. So galing pa ng Belfast, pumunta siya ng Southampton for 7 days para mag-dock. Hindi ganun ka-wide ang aking kaalaman about sa Titanic kasi hindi naman talaga ako avid fan. Pero pakinggan nyo to, nakakatuwa. But I thought he built British ships. They fly the British flag, James, and they shall be constructed in our finest shipyard by our most skilled craftsmen. Great Leviathans acting as ambassadors for the Empire. British ships built with American money. Whatever's the world coming to? Ayan, so ang dami din talaga mga memorabilia dito, mga history na medyo first time ko rin narinig at first time ko rin nabasa, kaya hindi din ako masyadong knowledgeable about sa Titanic. So kung ano lang yung nabasa ko, ano lang yung mga naririnig ko about sa movie na to, is yun lang yung nare-recall ko at saka nasasabi ko ngayon. Pero talagang alam nyo, ang ganda ng napaka-creative nung gumawa ng studio. Kasi talagang ang ganda nung para ka talagang nag-walk into Titanic times. No? Imagine mo yun, talagang ito yung loob ng barko ng Titanic before kasi meron pa rin silang yung copy ng original na blueprint or plan ng barko mismo. Imagine mo yun, sa tagal na ng Titanic is nakip pa rin nila yun kasi isa daw talaga to sa mga pinaka proud sila na ginawa nilang na barko dito. Kaso nga lang, yun nga, nagulat daw ang lahat kung bakit daw nagka-aberya. Wow, si Kuya dumaan. Kuya, excuse po. Papasok kami ng elevator ngayon. Ito daw talaga yung elevator na ginagamit ng mga tauhan ng barko habang kinoconstruct siya doon sa pinakababa niya sa ilalim. So, di ba, ng elevator. Nakakatakot siya kasi parang screen lang siya ba, and parang anytime matatrap ka sa loob. Ito na yung on the way kami sa second floor kasi sasakay kami doon ng parang cable car, tapos
tour kami ng cable car na yon sa pinakailalim ng barko, which is yung parang mga machine na nagpapaandar ng barko that time. 'Di ba dati yung ginagamit nila is parang heat para mag-ano yung makina. So gumagamit sila ng coal. So ito yung sinasabi kong parang cable car. Ayan, so nakapila lang kami diyan. Tapos pipili ka kung gusto mo front ka or sa likod. So magsa-stand ka doon sa parang bilog na pula. Tapos sasabihin kung saan mo gustong pumesto dyan. Kasi mayroon siyang likod at harap. So gusto namin lahat sa harap kami syempre. So andyan kaming tatlo sa harap. Tapos kami lang din naman ang sakay. Kahit madaming tao that time. Tapos ayun na nagsa-start na yung tour. So hindi mo na ako magsasalita dito. Kasi meron din siyang paano kasi may pa guide tour na nagsasalita din para marinig nyo din yung mismong nandoon sa loob. And you should be the largest passenger ship in the world, but we didn't call her Titanic then. I was there from the beginning. I watched the ship race by the key blocks. They sent big wooden blocks on the slipway to start with. Then between the top of that, like a backbone, and the frames, every ship cost something. Lots of engine, blade. I was in the engine works for a while. Very well equipped it was. That's from the house. I worked in a frame bending shop. You'd heat steel beams in the furnace, then hit them on the slabs of cast iron and hammer them coiled. It was still work. You had to bend them more than you needed because the frames straightened out at that when it could. The shell plates that made up the hull weighed up to 4.5 tons, and they were taller than the dock. The places were overlapped on the edges, dumper rails, one after another. We called it clincher. One of the foremen told me years ago, that's how you built these ships. I worked as a heater boy. You had to heat the rivets on a wee pit. You put the bellows till the rivet was white hot, and you get a hold of it with your tongs and throw it up to the catcher, and he put it in the hole in the plate for the holder up. There were two of us on the other side of the plate to hold it up. I had to hammer the rivets to fill the hole before it turned all red. The double bottom. That's a wee space we call the tanks, made up of steel plates. The rest of the rivet squad all had to fit into that gap. One of the foremen would check each rivet with a special hammer. If it made a ringing sound, we'd have to go back. Used to right after work. I'd get scared working down in that double bottom. You only had candles for light. And the constant hammering against the shell plates. You could hear it all over Belfast. Some of those boys ended up stone deaf, so they did. We were paid 31 bob a week. The heater boy in Catchwork at 16 bob. But we all worked the same 54 hours. The upper deck was steel too, and part of the strength of the ship. There's no straight lines in the ship, and when you look down the lower deck, you can see the shear of the hull, the stop for flexing at sea. The stern frame had to be strong enough to take the rudder and turning in heavy seas. You'd have all these timbers and guy wires to steady the frame, and men scurrying around like ants underneath. When we came to lunch day, I was torn between pride and fear. Standing wings were coated in tallow, train oil and soft soap. So the ship would slide and the ship would remain off the blocks. That was the most dangerous part. And the shipwrights were not going away the last props. They were under compression, you see, and the sliding ways would be released by the hydraulic trigger. Thank you for joining us. 100,000 people watched the launch. Some paid a ball to sit in the reserve seating. There were extra trams laid on. Then we all went off to the pub to wish her well. After you were proud to be an island on that day. And Titanic was the
afraid of Ayan, pababa na tayo dun sa cable car. Nahilo ako, as in, my God. Kasi grabe yung parang pivot nung cable car. Nakakahilo siya. Tapos ang init sa loob kasi talagang mismo parang hindi siya, meron talaga siyang fire na nag-ano doon sa loob. Tapos mainit siya, tapos naka-coat ka. pawis na. Since ito palabas na kami. And from Jonas Spot, makikita mo yung talagang dinadock ng barko dati. Yan yung siya mismo. Tapos yung White Star, siya daw yun ang company na nagpatayo ng Titanic. So, yung sabi ko kanina na parang star yung form nitong studio nila pag naka-satellite or Google Map, pag makikita mo siya from taas. Kasi para daw nagsisimbolize yun ng kanilang company, yung White Star. Tapos ito yung parang mini model ng Titanic mismo. Tapos tingnan mo naman kung gaano siya kalaki. Mini siya, yung mga kwarto, ilang kwarto yan. Tapos kung gaano talaga siya massive talaga yung barko na to. As in, sobrang laki. Nakita nyo yun, bar gate yan dito yan sa Southampton. So, yan yun siguro yung pagpunta nila dito. Lahat kasi from Belfast, nakailang stop siya bago siya nagpuntang New York. Ayan, so lahat ng gilid ng wall, halos merong na mga movies. Tingnan mo to, ito daw yung Southampton before, nung nag-dock yung Titanic. So, ang nakakatuwa, kasi ang dami din nilang mga footage ng mga unang panahon na na-save pa rin nila. So ayan yan mismo yung picture ng Titanic na siya, papunta siya ng Southampton. 'Di ba? Parang grabe din. Alam mo, siguro kung naging fan ako nitong Titanic, na-research ko to siya talaga. Tapos eto yung pinapakita din ng mga model dito na model siya na rooms. So kung saan yung mga VIPs, tapos yung mga first class, yung mga ganon. 'Di ba si Rose nasa first class siya that time kasi mayaman sila. Tapos si Jack, siya yung mga sa lower class, yung parang nakisama lang doon para makasakay ng Titanic. Itong part na to, na-remember ko, dito bumaba si Rose, diba, yung may nag-party, tapos tinignan siya ni Jack, tapos nakita siya, wow. Tama, na-remember ko yun. Kasi last ko tumingin ng Titanic years ago pa, hindi ko rin siya napanood ulit kasi medyo hindi nga ako sa mga ganitong story kasi medyo naboboard ako. Gusto ko kasi yung mga Game of Thrones, yung mga away-away, patayan, ganon, yung nakakabuhay ng ng dugo. So ito yung mapa, yung route ng Titanic. So ipinapakita dito kung saan sila pumunta, saan sila nagdaan. So, eto yung yung route niya bago talaga siya pumunta ng New York. So, marami siyang stopover, mga ilang lugar din. So, galing sa Belfast, which is yung original city niya, pumunta siya ng Southampton, yung kung saan ako nakatira, ng few days, 7 days. Tapos, dumiretso siya ng Cherbourg. Tapos, parang 1 week din sila dito. Parang including na yung mga construction pa. Tapos, maintenance, kasi kailangan bumaba lahat ng mga pasahero para tingnan nila yung situation ng barko. Tapos pumunta silang Queenstown, eto before sila mag New York. So tingnan nyo mga pictures. At eto sa New York, dito sila dito ang last stop nila. Ayan, so dito ang mga first class, kung ano yung matatanaw nila from deck. So maswerte yung mga mayayaman, 'di ba? So ito yung kanilang view from first class deck nila. 'Di ba ang ganda? O sige nga, matry nga, upo nga ako. Wow, feeling mayaman. So ganito pala yung feeling ng mga first class na pasahero sa barko. 'Di ba bongga? Tapos ayan pa, may mga sariling chef sila. Mag-aas lang sila ng pagkain. Iba talaga pag mayaman, mga bihi. Kaya magsikap na para maging makasakay ng first class. Dito na part naman, yung sa side na nakasulat na yan is yung mga usapan ng radio. Kasi nag-radio sila sa main na sa New York na may na-hit sila na na yun nga iceberg. So yung mga usapan ng mga magkakapatid, kasi may telepono din sila that time sa barko. Ito yung pag-sink na bale inuna nila lahat ng mga babae na i-save. Tapos yung mga
20% lang ng mga lalaki sa mismong nakasakay ang na-save kasi inuna nila lahat ng mga babae. So mas madaming nakasurvive na females tsaka yung mga bata. Tapos yung ibang matatanda may nag-volunteer na din na iuna muna yung mga bata at mga babae. So ito yung mga listahan ng mga namatay at na-save. So total of 713 lang ang nabuhay, then 1,512 naman yung namatay. So imagine mo, grabe, libo-libong buhay yung nawala sa isang barko, pagkalunod ng barko lang. So kaya talaga naging big deal tong Titanic at naging talagang ginawa siyang movie kasi talagang alam mo yun, parang bakit ang daming namatay, yun yung question nila. Kasi dapat daw napigilan pa yun kung yung yung kapitan daw is nag-ingat, parang daw yung dapat na naging prevention, bakit hindi daw na save yung barko, at saka bakit daw ang tagal daw ng mga rescue. Yun yung mga nabasa ko. Tapos yung sa likod ko na yan is mga list ng names ng na-save at namatay din. So grabe grabe talaga, as in parang kaya yun naglagay sila dito ng never again kasi na start daw nung yung Titanic, grabe na yung mga inspection, mini-make sure nila na very safe na sumakay ng barko kasi ayaw nilang mamatayan ng ganung kadami. So ito yung dapat daw i-check before bumiyahe, or dapat maganda daw yung weather daw, is dapat alam mo yung weather ng route mo papuntahan. So ito yung mga factors na nag-a-affect. So yung ice warnings, yung binoculars para makita yung kung may mga nakaanubang mga icebergs dyan sa unahan para hindi babangga, o diba? Kaya yun yung nangyari sa kanila. Ayan yung iceberg. Tapos yung speed din, diba? Hindi siya nakapag-slow down, kaya niya agad. Yung flooding, yung flooding na yun sa loob ng barko kasi nag-flood ang barko, so nag-sink siya kasi yung lifeboats, hindi daw enough yung lifeboats that time, yung evacuation kasi syempre yung iba nagpapanik na, yung iba tumalon na lang sa dagat, diba? Yung mga distress calls din na hindi na-receive kaya hindi agad naka-take action. Kaya yan mga soldiers, just ko napagod ako, ang mata ko as in, para akong nagmamigraine sa dami ng babasahin. Tapos yung ilaw, grabe. Tapos yung likod ko ang sakit na. Kaya kailangan talaga ready kayo sa pa-tour na ite. Ayan, so pababa na tayo sa first floor ulit. Tapos, ayun, meron silang parang model dyan, nakalambitin lang na barko. Tapos, umikot-ikot siya. Ang ganda niya. Tapos, ang galing kasi yung sa loob niya, may mga upuan din, parang may mga lights din sa loob. Tapos, sa baba niyan is kung anong makikita mo sa ilalim ng dagat. Tapos, sa taas naman, kung ano naman mismo ang makikita from the barko sa sa taas, yung mga stars. Yun yung makikita mo din dyan sa eto sa parang may glass siya dyan na makikita mo yung sa ilalim ng kung yung sa parang sa yung nagbiyahe na sila. Tapos paggabi, tapos ganito daw yung itsura ng Titanic paggabi, yung ilaw. Tapos kung sa taas naman, kung ano yung nakikita nyo sa kalangitan, yun din yung nakikita doon sa mismong studio na to, which is ang galing din, ang ganda kasi alam mo yung parang pinag-isipan din talaga nila, para kasing ang grabe yung mga effects, kaya siguro talagang din na dinadayo tong studio tour na to. Ayan, so baba tayo sa hagdanan kasi ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong nakikita pag sa ilalim ng dagat na naka-glass siya. So parang ang nila ito is nandun yung barko sa gitna, naka-float siya. So yung mga nakasakay, yan yung makikita niya pag nakatingin sila sa ilalim, and then ayun naman yung nakikita nila pag nakatingin sila sa taas, yung parang langit with all the stars. Meron yan may mga stars yan dyan sa sa glass din siya na parang wall na glass. Ang ganda din ng effect nito, as in, so super ganda. So far ito yung isa sa mga paborito kong part ng Titanic tour na to. Ang ganda ng mga pa-ilaw. Yun lang nga pag may migraine ka, Diyos ko day. And meron din silang pa-model na kung saan yung si Rose at si Jack, diba, nandyan. So dahil wala akong Jack, so dyan muna ako mag-isa.
Pag ano yan, mahuhulog na lang, walang hahawak. Pero ang ganda niya, di ba? Oh, di ba? Bongga talaga, as in. So, napagod na yung mga person. Kaya, ang sarap ng maupo. Oh my goodness. Nakakapagod. Dapat one day, no? One day na tour. Only in Titanic and then one day sa Game of Thrones para kasi daming babasahin mga besh. Medyo hindi kayo Titanic fanatic. It's a bit boring. Kasi for reading siya talaga. So reading. Ito na yung labas ng building. Tapos nang ikot-ikot lang kami para makita namin mismo yung exterior. Kasi isa siya sa mga pinakasikat, lalo na yung mga nag-review ng Titanic tour na to. Talang isa sa ini-emphasize nila yung building kasi within City of Belfast lang siya. Pag nag-search ka ng City of Belfast, isa ito sa mga lalabas sa mga thumbnail. Kasi napakaganda naman ang talaga ng exterior ng building na to. Tingnan nyo naman, oh. Yan, sa mga umabot dito sa hulihan ng ating pa-studio tour sa Titanic. Maraming salamat po. Keep on watching. Thank you mga ka-soldiers.